Kilalanin ng pagkatao ni Crystal Mejes at ang mentality niya na nagustuhan ng netizens. Nabibigyang pansin ngayon ng mga netizens ang pagiging wise and smart ng binansagang wishful waray ng summer na si Crystal Mejes dahil sa kanyang mga words of wisdom na baon at ibinabahagi niya sa mga housemates na kasama niya sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi nga akalain ng maraming tao na ang isang 17-year-old teen ay makakapagbigay ng payo sa mga kasamahan nito na tila marami ng pinagdaanan sa buhay. Isang halimbawa rito ay ang pagbitiw niya ng payo para sa kaibigang si Eliza Borromeo na nag-open up sa kanya tungkol sa pagkakaudlot ng pinaniniwalaang panliligaw dapat ng kapwa star magic artist na si Miguel Vergara. Aniya sa kaibigan, "Men are natural hunters. They're predators. Kung may gusto sila, they will get out of their way to get the girl. So if the person is not pursuing you, it just means one thing. He doesn't like you that much." Nalaman kasi niya ang tungkol sa pambibitin at tila pagpapaasa ni Miguel kay Eliza kahit sinabihan siya nito noon na balak niyang manligaw sa kanya. Pero inamin naman na ni Eliza ngayon na hindi na siya umaasa pa na itutuloy ni Miguel ang panliligaw sa kanya at wala na rin itong balak na isipin pa ang nakaraan nila ng young actor. Sa unang episode nga na ipinalabas ng Pinoy Big Brother para sa kanilang second collab edition, maraming netizens ang napahanga sa pag-iisip na mayroon si Crystal. Kakaiba nga para sa ilan ang pagiging malalim at pagkakaroon ng sense ni Crystal na animoy matanda na kapag naglabas ng kanyang saloobin sa publiko. Dahil din dito kaya siya nabansagan ng mga netizens bilang the diva philosopher ng PBB. Maganda, mestiza, elegante, soft-spoken, at dating child actress na minsan ding nangarap na makilala sa industriya ng showbiz, ay ipinanganak at lumaki sa Samar. Wala rin siyang takot na ipinagmalaki ang kanyang pinagmulang waray, isang kulturang kilala sa pagiging resilient at warm. Sinabi nga niya noon, "Waray ako, and proud ako doon. Yung strength ng mga waray, dala ko yun kahit saan." At pinaninindigan niya ito hanggang sa makapasok sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi na nga niya kailangan pang patunayan sa kahit na sino ang pagiging matatag niya dahil nakikita na yun ngayon ng mga viewers. Nagsimula ang lahat para kay Crystal noong bata pa siya habang nanonood ng fantasy drama na Mutya. Doon niya napagtanto na gusto niyang subukan na maging isang artista. Kaya naman mula sa Samar ay nagtungo sila sa Maynila. Maswerte naman siya at nakasama siya sa isang teleserye at nabigyan ng isang napaka-importanteng papel. Ang pagganap niya sa karakter ni Becca, ang anak ni Julia Montes sa Doble Cara noong 2015, ang siyang big break niya sa acting. Sumunod naman dito ang isang malaking papel sa pagdating ng proyektong Nangumiti ang Langit, kung saan kakaiba ang naging papel niya dahil nawala ang kanyang sweet girl image. Gumanap siya bilang si Amber, ang batang kontrabida sa istorya. Isang papel na nagpatunay sa kanyang kakayahan at kumpiyansa sa pag-arte. Nagpahinga panandalian ng young actress sa pag-arte dahil sa pagtama ng pandemic. Pero hindi siya huminto sa pag-aaral para mas mapabuti ang kanyang acting skills. Matapos ang pandemic, nagbalik siya bilang bahagi ng Star Magic Freshies. Ito ang bagong simula ni Crystal sa acting nang bumida siya sa award-winning short film na Matapang at nakuha ang kanyang unang Best Actress Award sa 2023 Paris Film Awards. Nagpatuloy ang kanyang momentum noong 2024 nang mapasama siya sa star-studded cast ng Lavender Fields kasama sina Jody Santa Maria, Albert Martinez, Edo Manzano at Maricel Soriano. Ngayon naman ay mapapanood siya sa hit mystery series No What Lies Beneath bilang ang batang bersyon ng karakter ni Kyla Estrada na si Erica. Kahit matagal na sa showbiz si Crystal, inamin niyang dati siyang mahiyain at introvert pero tinuruan siya ng industriya na mag-open up. Natutuwa akong makipag-vibe sa mga tao pero pili pa rin ako ng circle. Inilarawan din niya ang kanyang sarili bilang isang family girl through and through. Ikinuwento rin niya na dito sa Maynila, kasama niyang nakatira sa iisang bahay ang kanyang kuya at pinsan.
habang ang kanyang ina at nakababatang kapatid naman ay nananatili sa Catbalogan, Samar. Pabiro rin niyang sinabing, "I'm the princess at home. Hindi ako masyadong gumagawa ng chores. But maybe that will change sa PBB house." Abala man siya sa trabaho, hindi naman niya pinababayaan ang kanyang pag-aaral. Incoming grade 12 na si Crystal, napatuloy pa rin ang pag-attend niya sa face-to-face classes, habang binabalanse ang schoolwork at acting. Paborito nga niyang subject ay English, kahit inamin niyang kinailangan niya ng adjustment para rito, dahil waray ang kanyang first language. Pangarap naman niyang kumuha ng psychology o law sa kolehiyo. Tinawag din niya ang sarili bilang certified notebook girl dahil sa mga journals na meron siya. Isa para sa devotions, isa naman for daily thoughts, at isa rin for creative ideas. Kapag wala naman siyang trabaho, hilig ni Crystal ang magbasa ng libro at tumugtog ng gitara. Siyempre hindi rin mawawala ang pagkahilig niya sa fashion, makeup at skincare. Binalikan naman ni Crystal ang pagkahilig niya sa music. Madalas nagpa-perform kami sa school pero individual, di kami magkakasama. Minsan sumasama kami sa performance ni Tita Regine. I remember ginagaya ko siya when she performs. Nakita namin yung magic when she's on stage. At naibahagi rin niya na biggest basher niya ang kanyang mommy. Super strict nga ang mom niya kaya naman wala pa itong naging karanasan sa mga ligaw-ligaw o pagkakaroon ng love life. Kaya naman naging motto na niya ang career first, boys later. Gayunpaman alam naman niya kung ano ang gusto niya sa isang lalaki. Matangkad, may takot sa Diyos, family-oriented at matalino. Malalim na tao at very matured nga ang pag-iisip ni Crystal. Isa na ring factor siguro ang maaga niyang pagkamulat sa buhay at sa showbiz na rin. Nakikita na nga ng publiko ang karakter niyang ito nang mapag-usapan niya at ng housemate na si Carmel ang tungkol sa mga taong hindi sila gusto o hate sila and vice versa. Pero sisiguraduhin pa rin ni Crystal na mananatili itong marespeto sa kanila. Ako kahit ayoko sa tao, I will still talk to them with respect. Like if you talk to me, kakausapin ko lang with respect. I will also respect them. Di na mawawala yon. Makikisama ako definitely. Pero wala siya sa list ng mga taong gusto kong kausapin. Okay, you hate me but I don't hate you. And just because you hate me, that doesn't give me the permission to hate you too. Even if you hate me, I will still respect you. Kasi tao ka lang din. Hindi ko ipaparamdam sa'yo. Pero wala ka sa gusto kong maging parte ng buhay ko. Parang pag nagkita, hi, hello. Pero hindi plastic ah. Totoong kumusta, hello. Pero alam mo yon, may boundary. Si Crystal nga ang sinasabing epitome o ehemplo ng mga kabataang Pinoy sa henerasyon ngayon na magpapakita sa pagiging strong-willed at empowered ng mga kababaihan. Hindi maaaring tapakan, hindi pwedeng baliwalain, hindi dapat kinakawawa. Sa halip, siya dapat ay ipagmalaki ng bawat babae kahit saan man sa mundo. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? Just type your thoughts in the comment section below.